Magandang araw mga katagbok. For today's video, part 5 na tayo sa ating video mga katagbok sa paggawa ng sofa gamit ang scrap na kahoy. So sa video na ito mga katagbok ay pakikita ko sa inyo ang paglagay ng sahig na ating upuan. So napapansin nyo mga katagbok, andyan na yung may-ari na upuan. Excited na umupo. Una, nagsukat tayo kung gaano kahaba ang atong sahig. At ngayon, in-install na natin, pinihit natin ng bar clamp para walang space mga katagbok. So, grinder natin yung gilid kasi pag na pako na natin yan, mahirap yan i-grinder mga katagbok. Pako, so sa isang sahig 3 pako mga katagbok, tapos binaon natin yung ulo para pag tinapala natin hindi na makikita yung pako mga katagbok. So sa gilid tayo nagsusukat mga katagbok kung gaano kahaba yung putulin natin para parehas ang distansya ng magiging sahig natin. So manong lagari ng mga tagbok. So balik lang. So sa pagkabit ng mga sahig mga katagbok, hindi ko sinunod-sunod. So, may distansya sila na tig-3. So ang lapad ng ating sahig mga katagbok ay 3 1/2. Tapos ang kapal niya ay 7/8. So simple-simple lang yung upuan natin mga katagbok. Kaysa masira lang yung kahoy natin na hindi natin ginagamit. Dumaan ba si madam? Mga lagari ng mga tagbok. Tapos nagranil tayo sa kanyang lapad para parehas yung lapad niya katagbok. Ang magiging distansya pala ng mga sahig natin mga katagbok ay 3/8. So maliit lang. Ang haba ng pako na gamit natin dito mga katagbok ay number 2 para kapit na kapit mga katagbok. Kaya matibay na matibay itong upuan natin mga katagbok. So after ipako, punsunin natin para hindi makalimutan. So napapansin nyo sa gilid talaga tayo kumukuha ng sukat mga katagbok para parehas yung distansya ng pagputo natin. So bumalik na si madam, hindi pa tayo pinansin. Medyo makalat pa yung shop natin mga katagbo kasi nasa bahay lang tayo. Gumawa ako ng kunting lugar para makapagtrabaho ng sarili nating mga furniture mga katagbok. So sa part ng mga katagbok, kunti na lang kulang. Pinutol ko na lahat para pako na dire-diretso. So medyo nahirapan tayo sa gilid sa
may sandalan parte. So pinako lahat. So kita, napansin nyo mga katagbo kung ano kalit lang yung distansya niya. So, tatlong pako lang isang sahig. Kasi mahaba naman yung pako na ginamit natin mga katagbo. Last 2 na sahig na lang tayo mga katagbo. So, pangalawa sa pinakahuling. So, panghuling sahig na mga katagbo. Ayaw pang bumuon. Palit pa tayo ng pako. Ayun, bumuon na rin. So, pinako natin lahat ngayon. Magpupunso naman tayo. So, dapat baon na baon mga katagbo. So, sa part na to, medyo masakit na yung likod ko. At dumating ba yung pamangkin ko nagmano. Nagtanong kung matatapos na ba daw, kung pwede na ba daw upuan yung ginagawa natin. Ayos na, tapos na yung sahig natin. Sa part ng mga katagbo, pinutol natin yung hindi kasali para malinis na. Sa likod yun pa rin pinutol din natin. So, salamat sa panonood mga katagbo. Please like and subscribe. Bye-bye. Ingat tayo palagi.